Magandang umaga sa ating lahat. Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay adding fractions. So marami sa atin ang natatakot sa fraction, ngunit ano nga bang itsura nito? So ang fraction, ayan, ganyan ang kanyang itsura. So 1/2, meron tayong tinatawag natin na numerator. At meron din tayong denominator. Ito naman yan, sa baba. So, lagi niyong tandaan yung term na ito, ha? Numerator at saka denominator. So, yan. Okay? So, mag-proceed na tayo sa pag-a-add ng fraction. Kapag alam niyo na itong dalawang term na ito, madadalian na kayo. So, doon tayo mag-start sa adding similar fractions. So, mag-start tayo sa similar fraction. Ano nga bang similar fraction? Masabi natin na yung dalawang fraction similar kapag meron silang same na denominator. Kapag ganyan, ang gagawin lang po natin ay i-retain natin yung denominator. Ikakopy lang po natin siya. And then, i-add natin ang ating numerator. So, 4 plus 2 ay equal sa 6. Ito na yung pinaka-answer natin. Pero, kailangan pa natin siyang i-convert sa kanyang lowest term. Ang lowest term, yun po yung pinakamababa, pero 6/10 pa rin yung ibig sabihin niya. So, kuhanin natin yung common number sa kanila, or common factor. Ang common factor ng dalawang ito ay 2, di ba? So, 6 divided by 2 ay 3. At 10 divided by 2 ay 5. Okay, so ang 3/5, meron pa ba yung lowest term? So, wala na. Ibig sabihin, ito na ang ating final answer. So, ganun lang po kadali ang mag-add ng similar fraction. Tandaan nyo, kapag same ang denominator, add lang po natin ang numerator. Pagkatapos, ikakopy lang ang denominator kasi same lang naman. And then, lagi nyong tatanungin sa dulo, may lowest term pa ba ito? Kapag meron pa, i-convert natin siya. At ito na ang ating final answer. So, next naman natin ay pag-a-add ng dissimilar fraction. Okay, so dissimilar fraction naman ang tawag kapag ang denominator natin ay may magkaibang number. Okay, so meron tayong 4 at saka 3. So, magkaiba sila, ang tawag ay dissimilar fraction. So, paano natin sila i-add? Ang gagawin natin ay kukunin natin ang kanilang LCD. So, ano nga ba yung LCD? So, last video na pag-usapan na natin yung LCM, di ba? So, ang LCM at LCD parehas lang po. Ang LCM po ay ginagamit po para sa mga whole number. For example, 4 at saka 3. Ano yung LCM nila? Yun po yun. Pero kapag sinabing LCD, least common denominator, so dito po siya sa mga fraction, which is 1/4 plus 1/3. Ano yung kanilang LCD? Pero parehas lang po sila kung paano sila kinukuha. So, ilist natin. Paano nga ba na malalaman natin yung LCD? So, gamitin natin yung listing method, which is 4 at saka 3. Okay? So, hanapin natin yung multiple nila. So, ang multiple ay 4, tapos ng 4, 8, 12, 16. So, dito naman sa kabila, we have 3, 6, 9, 12, 15. Okay? Kung makikita nyo, meron na tayo ditong common, which is 12. And siya din yung pinaka-least kasi wala namang mas maliit na magkaparehas yung 4 and 3. So, ibig sabihin, ang ating LCD ay 12. So, eto na ang magiging denominator natin. So, paano gagawin natin? Okay? So, lalagay natin 12 sa baba kasi siya na yung denominator. Ang mangyayari, yung 12, i-divide natin sa 4. So, divide muna. 12 divided by 4 ay 3. Diba? 3. Tapos yung 3, imumultiply natin dito sa 1. So, magiging 3 times 1 ay 3. I-copy lang natin yung operation, which is addition. And then 12 divided by 3, which is 4. And 4 times 1 ay 4. Okay, so ipag-add na natin sila. 3 plus 4 ay 7. Tapos, i-copy lang natin yung 12. So, meron pa ba itong lowest term? So, tanungin mo ulit yung sarili mo pag nakuha mo na yung pinaka-dulo. So, sabi mo, may lowest term pa ba ito? So, makikita natin, wala na. Kasi yung 7, prime po yan. Ang factor niya lang ay 7 at 1. Samantalang yung 12, maraming factor yan. Pwedeng 3, pwedeng 2, 4, diba? So,
Ibig sabihin, ito na yung final answer kasi yung 7, wala na siyang iba pang factor. So, next naman natin. So, paano naman kapag meron tayong whole number at fraction, paano natin sila i-add? So, makikita natin na meron tayo ditong similar fraction. So, alam na natin kung paano yan i-add, di ba? Ang gagawin lang natin ay i-copy natin yung denominator at ipag-add natin ang numerator. So, 3 plus 2 ay 5. Ngayon, anong gagawin natin dito sa 3? Ipa-plus ba natin? So, ano kaya sa tingin nyo ang gagawin? So, hindi. Ang gagawin lang natin ay yung 3, ilalagay lang natin sa unahan. Okay? So, ang magiging sagot natin ay 3, 5/6. Okay? So, wala na tong lowest term. Okay? 5/6, wala nang lowest term yon. So, next na tayo. Example number 2. Okay? So, ang 8 at 3, hindi sila similar. So, ibig sabihin, itong fraction na to ay dissimilar fraction. Kuhanin muna natin ang LCD ng 8 at 3. Paano kuhanin ang LCD ng 8 at 3? So, isulat natin dito yun, kanilang mga multiple. So, 8, 16, 24, 24 plus 8, 32. So, dito naman 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, at saka 24. Kung makikita nyo, wala pang similar dito, di ba? Pero, pagdating dito, meron na, which is 24. So, yan na yung pinaka-least, yan na yung pinakamababa, di ba? Wala na naman tayong nakikitang iba pa. So, ibig sabihin, 24 ang kanilang LCD. So, magiging 24, okay? 24 divided by 8 ay 3. Tapos, 3 times 3, 9. 24 divided by 3 ay 8. 8 times 2 ay 16. Okay? And then, ang magiging answer natin dyan ay 16 plus 9 ay 25. So, 25/24. Okay? So, meron tayo dito improper fraction kasi mas mataas yung numerator. Ibig sabihin, kailangan natin siyang gawing proper fraction. So, parang ang tignan nyo siya as this. Magiging 24, tapos, plus 1. 24 plus 1, 25, diba? Tapos, i-over mo lang siya sa 24. Ang 24/24 ay 1, diba? So, burahin ko lang to. Okay, so ang 24/24, 1. Alam natin, diba, kapag same, for example, 2/2 equal yun sa 1. Diba? Pag 4/4, 72/72, basta parehas yung numerator at denominator, equal yun sa 1. So, makikita natin parehas sila. 24 at saka 24. Ibig sabihin, meron tayong 1. So, 1. And then, pagkatapos nun, yung 1 and 24, itatabi lang natin dito. So, 1 at saka 24. Okay? Tapos, meron pa tayo. Hindi pa tayo tapos. Meron pang plus 9. So, plus 9 natin siya. Okay? Ang pinaka-final answer natin ay 9 plus 1. Kasi ito, pagkasamahin lang natin yung whole number, which is 10. And then, ikakopy lang natin itong fraction, which is 1/24. At ito na ang ating final answer. Kasi wala nang lowest term itong 1/24. Okay? Next tayo. So, ang next na natin ay adding mixed fraction. So, ano yung mixed fraction? So, ito po yan, yung merong whole number and then tas meron tayong fraction or meron tayong proper fraction. Pag proper fraction, mas mataas yung numerator kaysa denominator. Tapos yung improper fraction, for example, 3/2. Yan, kasi mas mataas yung numerator kaysa sa denominator. Improper fraction, proper fraction, may kasamang whole number, mixed fraction. Okay? So, paano natin i-add yung mixed fraction? So, parehas kasi sila. Ito mixed fraction, ito mixed fraction. So, ang gagawin lang natin ay yung 2 at saka 1. 2 plus 1 ay 3. So, yun na yun. 3 na yun. Hindi mo na siya papakailaman pa. Next na natin ay itong 3/5 at saka 2/3. Yun yung ipagpa-plus natin. So, pwedeng dito natin siya ilagay. 3/5 plus 2/3. Makikita natin sila ay dissimilar fraction. So, adding dissimilar fraction ulit tayo. So, kuhanin lang natin yung kanilang LCD. Ano nga ba yung kanilang LCD? Listing method gamitin natin. So, 5 at saka 3. Kunin natin yung multiple. 5, 10, 15,
20, and so on. Tapos ito, 3, 6, 9. Okay, so sorry. So 12, meron tayong 15, 18. Okay, so meron na bang parehas? Meron na tayong least common denominator, which is 15. Okay, so ilalagay lang natin 15. 15 na yung denominator natin, ha, tandaan, 15. So magiging 15, and then 15 divided by 5 ay ilan? 3. And then 3 times 3 ay 9. And then addition kasi yun yung operation natin. And then 15 divided by 3 ay 5. And then 5 times 2 ay 10. So yan. Meron tayong 19 over 15. Hindi pa natin pwedeng kunin yung lowest term, at wala naman talaga siyang lowest term. Kailangan natin siyang gawing proper fraction kasi improper yan, mas malaki yung numerator. Anong ulit gagawin natin? So, yung kanina ulit natin ginawa, alam natin na ang 19 ay 15 plus 4. Kailangan kasi 15 din to. Kaya 15 plus 4 equal din siya sa 19. And then, ang mangyayari, yung 15 over 15 ay 1, and then copy lang natin yung 4 at saka 15. Okay. So, yan na ba? Tapos na ba? Hindi pa. Kasi, meron pa tayong 3 kanina. Saan nakuha yung 3? Dito sa 2 plus 1. Okay? So, yung 3, i-add natin siya dito sa 1 natin na to. So, 3 plus 1 ay 4. Okay, ito na ba yung final answer? Tignan natin, may lowest term pa ba yung 4 at saka 15? Wala na. So, ibig sabihin, ito na ang ating final answer. So, yun lang po sa video na ito. Maraming salamat sa panonood. Sana'y marami kayong natutunan. Salamat!